Hindi lahat ng nagpapakita ng motibo ay may plano. Hindi lahat ng nagpaparamdam ay totoong may gusto. Minsan ang iba nagpaparamdam lang dahil gustong makipagtikiman. Ikaw, papayag ka ba sa isang relasyon na kung tawagin ng iba ay situationship? Dear Mama Mia, tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Lena, 28 years old at nagtatrabaho sa isang private company. Mama Mia, ilang taon na din akong single, hindi dahil sa walang nanliligaw sa akin, kundi dahil may trauma pa ako sa mga lalaking mapagpanggap. Mama Mia, sisimulan ko ang aking kwento sa naging long-time boyfriend ko na itago na lang natin sa pangalang Edwin. Nagsimula ang relasyon namin nung kami ay nasa college pa lamang. Akala ko talaga Mama Mia ay siya na ang makakasama ko sa habang buhay. Kahit nga mga parents namin ay yun din ang iniisip noon. Open at tanggap ang relasyon namin ng both sides namin Mama Mia. Welcome na nga ako sa parents niya, lalong-lalo na ng mommy niya. Tawag ko nga sa parents niya ay mommy at daddy na rin. Nakakahiya man pero sila ang nagpumilit na yun ang itawag ko sa kanila. Nararamdaman po kasi nila na kami na raw ni Edwin ang magkakatuluyan. Pero isa pala yung pagkakamali. Dahil matapos kaming makagraduate at makahanap ng kanya-kanya naming mga trabaho, ay naramdaman ko ang unti-unting pagbabago ng boyfriend ko. Nagkaroon siya ng mga bagong circle of friends na kaopisina niya rin. Naging madalas ang pagsama-sama niya sa mga ito para mag-bar. Hindi ako strict ng girlfriend at lalong-lalo nang hindi ako selosa Mama Mia. Kaya nga payag lang ako ng payag noon sa tuwing nagpapaalam siya. Okay lang naman sa akin yun nung una dahil alam ko na way of pakikisama niya yon sa kanyang mga bagong kaibigan. Pero nung tumagal na Mama Mia ay naging sanhi na ito ng aming mga pag-aaway. Ilang beses ko nang inakala na maghihiwalay na kaming dalawa. Pero lagi naman po siyang nagsusorry sa akin at syempre tinatanggap ko naman kaagad ang paghingi niya ng tawad. Paulit-ulit kami sa ganoong sitwasyon Mama Mia. Parang ang gano'n na ang naging cycle ng relationship namin. Gusto ko na nga sanang magkipaghiwalay sa kanya dahil sobrang toxic na ng aming relasyon. Pero hindi ko magawa dahil nasasayangan ako sa mga taon na aming pinagsamahan. Ipinagdasal ko na nga lang yun sa Diyos na sana ay magbago na at bumalik na sa dati ang minamahal ko. Sana ay bumalik na siya sa dating Edwin na siyang nagmamahal sa akin. Mama Mia, naglakas loob ako noon na sabihin sa kanya ang mga nasa isip ko. Babe, pwede bang bumalik na tayo sa dati? Hindi ka ba napapagod sa mga pag-aaway nating dalawa? Natatakot ako na baka mapunta tayo sa hiwalayan. Lalong-lalo na at napapadalas ang ating pag-aaway. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang mga kamay ko Mama Mia. Babe, sino namang nagsabi na maghihiwalay tayo? Hindi yan mangyayari, okay? Sige, sa susunod na yayayain nila ako ay tatanggi na ako. Hindi na ako sasama sa kanila ng madalas. Pangako yan. Madamdamin pa niyang sabi. Mama Mia, tinupad naman ni Edwin sa akin ang pangako niya at yun ay labis kong ikinatuwa. Bumalik kami sa dati na palaging may oras sa isa't isa. Pero nagtagal lang yun ng 1 taon Mama Mia. Dahil nung 7th year na namin
ay bigla kong naramdaman ang panlalamig sa akin ng boyfriend ko. And this time, alam ko na hindi lang ito dahil sa kanyang mga barkada. Ramdam ko noon, Mama Mia, na may mali na talaga sa relasyon naming dalawa. Hindi kami nag-aaway, pero hindi na din siya nag-I love you sa akin. Yung dating Edwin na malambing at siloso ay biglang nagbago. Noon ay ayaw na ayaw niya akong nakikitang may kausap na lalaki. Pero nung time na yon, Mama Mia, ay parang wala na siyang pakialam kung may kausap ako o kausap ko ang isang katrabaho ko na alam niyang may gusto sa akin. Hindi na din niya ako niyayaya sa bahay nila palagi. Mama Mia, ako na lang ang laging nag-a-adjust na pumunta sa bahay nila kahit na hindi naman niya ako iniimbitahan. Akala ko nga, Mama Mia, ay kulang lang siya sa lambing. Kaya nung malaman ko, isang araw na siya lang ang mag-isa sa bahay nila, ay pinuntahan ko siya. Nagpaganda at nagpabango ako nung time na yon. Dahil desidido ako na may mangyari sa amin noon, nang sa ganun ay maibalik namin ang aming sweetness sa isa't isa. Ilang buwan na rin kasi, Mama Mia, mula nung huli kaming nagtalik. Oh, anong ginagawa mo dito? Yan agad ang bungad niya nung makita niya ako sa loob ng kanilang gate. Hi babe, binibisita ka. Nag-text kasi si mami mo na ikaw lang daw ang naiwan ngayon. At sabi niya baka pwede raw kitang samahan. Malambing na sabi ko, sabay yakap ko pa sa kanya. Mama Mia, hinalikan ko siya pero wala akong natanggap na halik pabalik. Kahit nga sa yakap na ginawa ko ay hindi niya yun sinuklian. Alam ko talaga, Mama Mia, na may nagbago na talaga sa kanyang nararamdaman para sa akin. Pumasok ako sa loob ng bahay nila upang makipag-usap sa kanya ng masinsinan. Sinabi ko kung may problema ba kami. Pero sabi naman niya ay wala daw. Kaya tinanong ko siya, Mama Mia, kung may bago na ba siyang minamahal. Matagal bago siya nakasagot. Sabi niya wala raw. Kaya alam ko, Mama Mia, na hindi totoo ang naging sagot niya sa akin. Dahil matagal pa niyang pinag-isipan yon bago sabihin sa akin. Alam ko na meron nga, Mama Mia. Pero ayokong umiyak sa kanyang harapan kaya nagdesisyon na lang ako noon na umalis na lang. Ilang araw matapos yun ay nakita ko si Edwin sa isang mall na may kasamang ibang babae. Hindi ko napigilan ng umiyak dahil kitang-kita ko kung gaano kaganda ang ngiti ng boyfriend ko habang kausap ang babaeng kasama niya. Kitang-kita ko kung paano niya tignan ang babaeng yon. Alam ko na siya ang dahilan ng pagbabago ni Edwin sa akin. Kaya agad ko silang nilapitang dalawa, hindi para mag-iskandalo, kundi para kausapin si Edwin. Mama Mia, nung mapagsulo na kaming dalawa ni Edwin, ay hindi ko na napigilan na ipakita sa kanya ang galit ko. Nasampal ko siya, Mama Mia. Nagagalit ako dahil sa nalaman ko mula sa kanya na matagal na pala siyang na-fall out of love sa akin. Pero hindi niya ako kayang hiwalayan dahil sa pressure ng kanyang mga magulang. Gusto daw kasi ako talaga ng parents niya. At natatakot siya na kapag hiniwalayan niya ako ay magagalit ang mga ito sa kanya at baka hindi patanggapin ang bagong babaeng minamahal niya. Kaya daw nagsasama siya sa barkada niya noon, pati ang panlalamig niya sa akin ay para ako na raw mismo ang makipaghiwalay sa kanya. Nagalit ako lalo sa mga sinabi niya, Mama Mia. Napaka-selfish niya. Mas pinili pa niyang maging cheater para gawing malinis ang tingin sa kanya ng kaniyang mga magulang. At dahil hindi naman ako ganun kamanhid, ay pumayag ako sa hiwalayan pero ginawa kong kondisyon
na sabihin niya sa kanyang mga magulang ang totoong dahilan. At tama nga siya sa kanyang kinakatakot, Mama Mia. Nagalit ang kanyang mga magulang sa kanya nung nalaman nila ang aming hiwalayan. Pero hindi na ako nakialam pa sa buhay ng kanilang pamilya. Pagkatapos ng pagtatapat namin ay agad din akong umalis sa bahay nila. Nagdesisyon na rin ako na putulin ang lahat ng komunikasyon ko sa lahat ng kanyang mga kamag-anak, lalong-lalo na sa mami niya. Masakit, Mama Mia, dahil minahal ko na rin sila, pero pangit kasing tingnan na makikipag-close pa rin ako sa kanila kahit hindi na kaming dalawa ni Edwin. At simula noon ay nag-focus na lang ako sa aking sarili. Nabigyan din ako ng chance ng company na tumaas ang aking posisyon sa trabaho. Nag-undergo ako ng iba't ibang seminars and trainings. Hanggang sa tuluyan nang ipinaalam sa lahat ang naging promotion ko, Mama Mia. Balik ako sa pagiging isang trainee. Na-assign ako noon kay Sir Kit. Si Kit ay gwapo, matangkad at maputing lalaki. Halata din ang pagiging matalino niya, Mama Mia. Siya po ang nag-train sa akin sa bago kong posisyon at masasabi ko na mabait talaga siyang trainer. Hinahayaan niya akong magkamali dahil ang sabi niya, dun daw ako mas matututo. Mama Mia, naging mabuti siya sa akin kaya hindi ko maiwasan na magkaroon ng crush sa kanya. At dahil alam ko naman na wala itong patutunguhan, ay agad ko ring pinigilan ang sarili ko bago pa man mas lumalim ang aking nararamdaman sa kanya. Hindi ko pinasok sa sistema ko ang pagiging maalalahanin at sobrang thoughtful niya sa akin. Isinaksak ko sa isipan ko na dapat ay professional lang ang lahat between sa aming dalawa. Mama Mia, mahirap pero nagawa ko naman. Sobrang saya ng nararamdaman ko nung nakapasa ako sa training at ganap ko nang nakuha ang posisyon na binigay sa akin ng company. Naging busy rin ako sa bago kong posisyon, Mama Mia, kaya na-distansya ko rin ang aking sarili kay Kit. Puno din ang utak ko ng aking mga responsibilidad kaya hindi ko na naiisip ang aking nararamdaman para sa kanya. Nagkaroon din ako ng bagong kaibigan, katulad na lamang ni Emmy na siyang naging karamay ko sa pag-overtime. Parehas kami ng posisyon ni Emmy, Mama Mia. Kaya madami kaming napag-uusapang dalawa. Naging mas close pa kami nung napadalas ang paglabas-labas naming dalawa. Katulad ko, Mama Mia, ay single din si Emmy. Kaya naman katulad ko rin siya nakalad ka rin sa lahat ng mga gala. Hanggang sa naging madalas na ang pag-OT ko dahil may isang malaking client na ako ang umaasikaso. At para mabigay namin ang demands ng client namin ay nagdesisyon ang company na maging partner ko si Kit sa pag-aasikaso sa client na yon. Mama Mia, doon ay nagsimula ang tuluyang pagkahulog ng damdamin ko para kay Kit. Muling pinaramdam sa akin ni Kit na special ako sa kanya. Nariyan yung panaydala niya sa akin ng mga pagkain at inumin. Pati na din ang paghahatid niya sa akin sa bahay ko sa tuwing malilate kaming umuwi. Napapansin na nga rin kami ng aming ibang mga kasamahan, Mama Mia. Ang sabi nila ay iba raw ang closeness naming dalawa ni Kit. At yun ang dahilan kung bakit natutokso kami sa opisina. Hindi naman itinatama ni Kit ang mga haka-haka nila kaya naisip ko noon na siguro ay katulad ko, baka may gusto rin sa akin si Kit, Mama Mia. Nagpatuloy ang pagiging sweet niya sa akin. Kahit nung hindi na kami mag-partner sa project ay sweet at maalalahanin pa rin siya. Hi Lena, uwi ka na ba? Tanong niya sa akin isang gabi nung pareho kaming palabas na ng opisina ng magkasulubong.
Hindi pa marami pa akong tinatapos. Sagot ko sa kanya. Kailangan ba talaga ngayon yan matapos? Baka naman pwedeng bukas mo na yan ipagpatuloy. Malambing niya pang sabi. Noong hindi ako sumagot sa sinabi niya Mama Mia, ay nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Yayayain sana kitang kumain sa labas. Nakapagpa-reserve na din kasi ako para sa ating dalawa. Akala ko kasi pwede ka ngayon. Mama Mia, dahil hindi naman ganoon ka-urgent ang ginagawa ko, ay pumayag ako sa paanyaya ni Kit. Lumabas nga kaming dalawa nung gabing yon at nag-dinner. Kung ano-ano lang naman ang pinag-usapan namin. Napagkwentuhan na rin namin ang tungkol sa mga naging past relationships namin at ng aming mga pamilya. Natapos ang gabing yon na masaya ako Mama Mia. Naging simula din yun ng mas malalim pa naming pagkakaibigan at mas madalas pa naming paglabas-labas dalawa. Hanggang sa isang araw Mama Mia ay nagkaroon ng munting party para sa aming kasamahan na magre-retire na. Madaming pagkain at inumin ang nakahain. Puno ng kantahan, kasiyahan at tawanan ng gabing yon. Eto girl kinuhanan kita ng maiinom, saad ni Emmy sa akin. Sabay abot ng baso na kanyang kinuha. Naku sorry Emmy, pero hindi kasi talaga ako umiinom. Lalo pat ako lang mag-isang uuwi. Pagtanggi ko sa alok niya. Anong mag-isa nandyan naman yung boyfriend mo, hindi ba? Tanong niya na may halong panunukso. Agad akong natawa, sabay iling Mama Mia. Ano ka ba? Hindi ko siya boyfriend, okay? Friends lang kaming dalawa ni Kit. Sagot ko sa kanya. Anong friends? Nagdi-date tapos friends lang? Ano yan? Friends with benefits? Panunukso pa rin niya sa akin. Sasagot na sana ako Mama Mia, pero hindi ko na ituloy dahil biglang dumating at sumingit si Kit na may dalang inumin. Nandyan ka lang pala Lena. Kanina pa kita hinahanap Eto, kinuhanan na kita ng maiinom. Pahayag niya habang nakangiti sa akin. Mama Mia, gaya nung hinatid sa akin ni Emmy, ay tinanggihan ko rin ang alok ni Kit na inumin. Pero naging makulit siya at ang sabi niya ay ihahatid naman daw niya ako sa bahay. At pinangako pa niya na magiging maingat siya sa pagmamaneho. At upang tumigil na siya ay pinagbigyan ko na lang siya sa gusto niya at gaya ng sinabi ko Mama Mia ay hindi talaga ako sanay na umiinom ng alak. Kaya ayon, ilang shots pa lang ay ramdam ko na kaagad ang pagkahilo ko. Buti na lang at tinupad naman ni Kit ang sinabi niya sa akin. Isinabay niya ako sa kanyang pag-uwi. At dahil medyo hilo na rin ako, ay nakatulog ako sa kotse niya Mama Mia. Naalimpungatan na lang ako nung ginigising na niya ako. Pagkatingin ko sa bahay ay madilim pa ito. Wala kasing tao sa loob dahil nagpunta ang mga magulang ko sa probinsya namin dahil namatay ang pinsan ng nanay ko. At dahil ako lang mag-isa ay niyaya ko na lang siya sa loob upang makapagkape nang sa ganon ay mahimasmasa naman siya sa kanyang kalasingan at huwag siyang madisgrasya sa daan habang nagmamaneho. Medyo nag-aalala kasi ako Mama Mia dahil nakikita ko na dinadalaw na rin siya ng antok. Hindi naman siya tumanggi sa paanyaya ko. Agad din siyang bumaba ng kotse. Mama Mia, ang simpleng pagkakapilang sana namin ay nauwi sa mainit na halikan. Walang sabi niya akong hinalikan sa labi nung makapasok na kami sa bahay. At dala na rin siguro ng alak na nainom ko ay hindi ko na pinigilan ang sarili ko. Bagkos ay sinuklian ko pa ng mas mapupusok na halik ang naging halik sa akin ni Kit. Naging mapaghanap rin ang mga kamay niya Mama Mia, kaya mas nag-init pa ako sa ginagawa niya.
Hanggang sa hindi ko na napigilan, Mama Mia, nung hinubad na niya ang mga suot ko. Pinag-init namin ang malamig na gabi. Lahat ng ginawa niya sa akin ay ginawa ko rin sa kanya. Kaya masasabi ko talaga, Mama Mia, na pareho kaming nag-enjoy sa katawan ng isa't isa. Kinabukasan ay inaasahan ko nang magiging awkward kami sa isa't isa, pero mali ako dahil mas naging sweet pa sa akin si Kit. Mas napadalas na din ang pagyaya niya sa akin na pumunta sa bahay nila o sa bahay ko. Depende kung saang bahay ang walang ibang tao. Mama Mia, naging ganun ang setup naming dalawa. Walang I love you, pero may lambingan, may halikan, at may tsoktsakan na nangyayari. Hindi ko magawang magtanong sa kanya tungkol sa status naming dalawa. Mama Mia, nasa isip ko noon na baka kumukuha lang siya ng tiyempo at lakas ng loob para magtapat sa akin ng kanyang tunay na damdamin. Sinabi ko na lang sa sarili ko na kahit hindi pa klaro ang status namin, ay klaro naman siguro sa akin ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Katulad na lang nung isang beses na nagstay kami sa bahay niya at syempre, ilang beses din kaming nagtalik nung gabing yon. Sunday kasi kinabukasan kaya walang trabaho. At dahil walang ibang tao sa kanila, ay doon na lang kami nagstay hanggang sa umaga. Para kaming mag-asawa, Mama Mia, na ninanamnam ang aming pulot gata. Halos lahat ng sulok ng bahay nila ay nagawa na namin ng milagro. Hindi ko nga akalain na ganito pala kahilig sa pakikipagtalik si Kit. Gusto ko na nga sanang umayaw pero sa tuwing hinahalikan niya ako ay hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit hindi ko nagagawang tumanggi sa mga halik niya. Mama Mia, umabot ng halos 5 buwan na may nangyayari na sa amin ni Kit pero wala pa rin kaming label dalawa. Hindi pa rin ako sigurado sa kung ano ba talaga ang status namin. Sinabihan na ako ni Emmy na dapat ay klaruhin ko na raw ang status ko kay Kit nang sa ganon ay magkaroon na ako ng titulo sa buhay niya. Naisip ko noon, Mama Mia, na tama naman si Emmy. Hindi pwedeng ganito na lang kaming dalawa ni Kit. Hindi pwedeng nagsisex lang kami halos linggo-linggo. Dapat may label kaming dalawa. Hindi pwede yung talik lang tapos wala namang label. Kaya nung nagyaya siya sa akin, Mama Mia, ay pumayag ako kaagad at dahil walang tao sa bahay ay doon kami tumambay. Pagkarating pa lang niya ay siniil na niya ako ng halik. Pilit ko siyang tinutulak dahil gusto ko muna siyang kausapin. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung bakit. At talaga namang nanghihina ako sa tuwing sinisimulan na niya akong halikan. Mama Mia, sa tuwing hinahaplos na niya ang buong katawan ko ay wala na akong nagagawa kundi ang tumugon sa mga halik at haplos niya tapos ang umungol na lang at magpaagos at magpadala sa agos ng aking nararamdaman. Nagpadala akong muli sa aking naramdaman, Mama Mia. Muling may nangyari sa aming dalawa kahit hindi pa klaro ang aming status. Nung pareho na kaming nakaraos ay agad siyang tumayo at nagsimulang magbihis. Doon ko na din sinimula ng gusto kong sabihin sa kanya na naudlot lang dahil gusto niya agad ng bakbakan sa kama. Kit, may gusto sana akong itanong. Panimula ako sa kanya. Tumingin siya sa akin at sabay tanong ng ano. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na gusto kong malaman kung ano ba ako sa kanya. Kung ano ba talaga kaming dalawa. Tinanong ko siya kung mahal niya ako. At sinabi ko rin sa kanya, Mama Mia, na mahal ko siya. Naging madamdamin ang pagpapahayag ko sa kanya ng aking nararamdaman.
Mama Mia, ang buong akala ko at ang buong inaasahan ko ay sasabihin niya rin sa akin na mahal niya ako. Pero nagkamali ako, Mama Mia. Imbis na sumagot ay nanatili siyang tahimik. At nung matapos na siya sa kanyang pagbibihis ay basta na lang siya umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin at nang hindi man lang tinanong o sinagot ang lahat ng mga itinanong ko. Hindi ko napigilang mapaiyak dahil sa naging asta sa akin ni Kit. Kinabukasan, Mama Mia, ay pumasok ako na may lakas ng loob na harapin siyang muli upang makuha talaga ang sagot na gusto ko. Pero Mama Mia, kung nung unang beses na may nangyari sa aming dalawa at inasahan ko na magiging awkward kami ay hindi yun nangyari, ngayon naman, Mama Mia, ay kabaliktaran. Inaasahan ko na ganun pa rin ang pakikitungo sa akin ni Kit pero bigla na lang siyang naging mailap sa akin. Nagkataon pa na may bagong pasok at siyang kailangang mag-train. Naging excuse niya yon upang hindi ko siya maabala buong araw. Mama Mia, hindi lang isang araw na hindi ko naabala si Kit. Dahil halos mag-iisang linggo din yon na hindi kami nagkausap dalawa. Pero gusto kong maiyak, Mama Mia, nung makita ko si Kit kasama ang tinitrain niyang bagong tauhan namin na si Lexi. Mama Mia, sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay nakikita ko na ang mga ginagawa sa akin ni Kit noon ay siyang ginagawa niya ngayon para kay Lexi. Gusto kong magselos at magwala pero hindi ko magawa dahil wala naman kaming label dalawa. Wala akong karapatan na mag-demand sa kanya dahil hindi naman klaro ang relasyon naming dalawa. Iniyak ko na lang ang sakit na yun, Mama Mia. At nung gabing yun ay tinext ko si Kit. Hi Kit, busy ka ba? Miss na kasi kita. At gaya ng mga naiba kong naunang text sa kanya, Mama Mia, ay wala akong nakuhang reply. Mama Mia, sobrang sakit pala ng ganito. Pero pinanghahawakan ko pa din ang pagmamahal na pinaramdam niya sa akin, lalong-lalo na nung mga panahon na may nangyayari sa aming dalawa. Inisip ko na baka nabigla lang siya sa tanong ko, kaya nag-decide na lang ako, Mama Mia, na bigyan pa siya ng panahon. Pero lumipas na lang ang ilang araw ay hindi pa rin nagpaparamdam sa akin si Kit. Kaya naman nag-decide na ako na i-corner ko na siya. At talaga namang kakampi ko talaga ang universe dahil nakita ko siyang papunta sa likod ng building namin. At sa hula ko ay doon siya magyoyosi. Agad ko siyang sinundan, Mama Mia. At nang masigurado ko na walang ibang tao ay agad akong lumapit sa kanya at hinalikan ko siya sa kanyang mga labi. Nabigla nga siya sa aking ginawa kaya agad ako nitong itinulak. Ano ba yung ginagawa mo, ha, Lena? Tigilan mo nga yan. Pagalit niyang sabi sa akin. Ngumiti ako, Mama Mia, sabay sabi ng malandi. Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Hindi mo ba ako na-miss? Panunukso ko sa kanya, Mama Mia. Nakita ko ang paghinga niya ng malalim. Kaya alam ko na namimiss din niya ako. Niyakap ko siya nung hindi siya sumagot sa mga tanong ko. Bagamat hindi niya ako niyakap pabalik, ay sapat na sa akin na hindi niya ako itinulak palayo. Alam mo bang miss na kita, Kit? Kita naman tayo mamaya, oh. Please? I miss you so much. Namimiss ko na yung mga halik mo. Namimiss na kita. Panlalandi ko sa kanya. Naramdaman ko, Mama Mia, na naaapektuhan pa rin siya sa mga sinasabi ko kaya alam ko na papayag siya. At hindi nga ako nagkamali. Dahil bago kami pumasok sa loob ay naghalikan muna kaming dalawa at sinabi niya na sabay kami mamaya sa bahay niya. Mama Mia, napuno ako ng excitement nung araw na yon. Hindi ako mapalagay dahil naiisip ko
ang mga gagawin naming dalawa ni Kit sa loob ng bahay niya. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko nababanggitin sa kanya ang tungkol sa status naming dalawa kung ayaw niya. Ayoko kasing i-spoil ang araw na yon dahil sobra ko talaga siyang na-miss. Ewan ko ba, Mama Mia? Hindi ko naman first time makipagtalik pero iba kasi talaga magdala si Kit lalo na sa kama. Yung tipong mawawala ka talaga sa sarili mo sa tuwing magkakaniig kayong dalawa. OA na kung OA, Mama Mia, pero totoo lang ang sinasabi ko. Para siyang walang kapaguran. Sinisigurado niya na nararating ko rin ang kaligayahan bago niya marating ang sukdulan sa aming pagtatalik. At Mama Mia, gaya nga ng inaasahan ko ay muling may nangyari sa aming dalawa ni Kit. And this time, mas grabe yung pagtatalik namin dahil na rin siguro sa sobrang kasabikan namin sa isa't isa. Akala ko nga, Mama Mia, yun na ang simula para muli kaming magbalik sa dati. Pero akala lang pala talaga ang lahat ng yon. Dahil nung mga sumunod na araw ay parati ko pa rin nakikita na magkasama sina Kit at Lexi. At gaya nung una ko silang makita ay sobrang sweet pa rin nila sa isa't isa. Kulang na nga lang ay magkapalit sila ng mukha dahil sa sobrang dikit nila. Mama Mia, hindi ko na natiis ang mga nakikita ko kaya nag-text ako kay Kit upang makipag-usap. Nakita kong tiningnan niya ang text ko pero hindi man lang siya nag-abalang mag-reply dito. Yung pag-asa sa puso ko na baka may chance pa kami ay nararamdaman ko, Mama Mia, na unti-unti na ring naglalaho. Mama Mia, hindi ako nagpapahalata pero sinusubukan ko siyang tingnan at nung makita ko siya na papunta sa likuran na naman ay sinundan ko siya, Mama Mia. Dahil alam ko na ito lang ang chance na makapag-usap kami ulit. Noong pagdating ko sa likuran ay hindi ko inaasahan ang nakita ko. Si Kit, kasama ang kanyang trainee na si Lexi. Hindi lang sila nag-uusap dalawa, Mama Mia, kundi naghahalikan at naglalampungan pa sila sa likuran. Kitang-kita ko kung paano pumasok sa loob ng blouse ni Lexi ang mga kamay ni Kit. Hindi ko napigilan ang sarili ko, Mama Mia, at sinugod ko silang dalawa. Agad po silang naghiwalay at mas kinainis ko pa, Mama Mia, nung makita kong halos magtagpo ang mga kilay ni Kit, sabay tanong sa akin kung anong ginagawa ko doon. Sampalang ang binigay ko kay Kit. Siguro dahil nahihiya at trainee pa siya, ay dali-daling tumakbo si Lexi papasok sa loob ng building. Mama Mia, hindi ko na talaga pinigilan pa ang sarili ko at sinampal ko pa ng ilang ulit si Kit at sinisigawan. Ang kapal ng mukha mo, Kit. Dito nyo pa talaga ginagawa ang kalandian nyo? Ano bang pinagsasabi mo dyan, babae ka? Hoy Lena, ipapaalala ko lang sa'yo ha, walang tayo. Kailanman ay hindi naging tayo. Mapanakit niyang sabi sa akin. So ano tayo? Tikiman lang? Friends with benefits, ganon? Anong tingin mo sa akin, parausan? Tagakamot sa tuwing nangangati ka? Tuloy-tuloy na tanong ko. Ano ba, Lena? Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Ipapaalala ko lang sa'yo, lahat ng nangyari sa atin ay ginusto mo at kailanman ay hindi kita pinilit. Baka nakakalimutan mo na unang may nangyari sa atin ay sa bahay mo. Galit na ding sabi niya. Mama Mia, pinamukha sa akin ni Kit kung gaano talaga ako katanga na naniwala ako na pwedeng maging kaming dalawa. Hindi ko akalain na ang dating mabait at sweet na lalaki ay ganito palang uri ng demonyo. Hindi ko akalain na lahat ng pagpapanggap niya ay para lang pala maikama ako ng paulit-ulit. At ako naman itong si tanga ay nagpauto naman ng paulit-ulit sa kanya. Mama Mia, sinampal ko siya ulit bago ko siya tuluyang iniwan. Gusto ko nang umiyak noon pero hindi pwede.
Kailangan kong isalba ang sarili ko sa pamamahiya niya sa akin. Nung makaalis na ako sa building namin ay doon ko na lang ibinuhos ang lahat ng luha ko. Sobrang sakit, Mama Mia. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Bakit nga ba may mga ganoong klaseng lalaki? Bakit parang mas mali ko pa? Ako naman tong biktima, hindi ba? Bakit parang ako pa rin ang may kasalanan ng lahat? Naisip ko tuloy, Mama Mia, kung may nakalagay ba sa ulo ko na isa akong tanga. Mula noon ay nag-self-pity ako pero syempre, hindi ko yun pinatagal. Alam ko kasi sa sarili ko, Mama Mia, na ako lang din ang magiging kawawa sa huli kapag pinatagal ko pa ang ganoong klaseng pakiramdam. At para sabihin ko sa inyo, kahit may ganoon kaming eksena, ay pumasok pa rin ako sa opisina. Kahit masakit sila sa mata, ay wala akong naging pakialam. Patigasan kami ng mukha. Akala ko nga ay kakayanin ko pero hindi pala, Mama Mia. Dahil sa tuwing nandun ako sa opisina ay naaalala ko ang mga magagandang pinagsamahan naming dalawa ni Kit. Kaya para tuluyan na akong makapag-move on ay nagdesisyon na lang ako na lumipat na ng trabaho. Hindi naman ako nahirapan, Mama Mia. Sa bago kong trabaho ay muli kong natagpuan ang sarili ko. Ngayon ay masasabi ko na mas matibay na ako, Mama Mia. Pinagtibay na ako ng lahat ng mga pinagdaanan ko. Hindi ko pa man sinasarado ang puso ko, Mama Mia. Pero sinabi ko sa sarili ko na sa susunod na magmamahal ako ulit, ay sisiguraduhin ko na tamang tao na ang pag-aalayan ko ng aking pag-ibig. Sa lahat ng mga nasa sitwasyon ko noon, nawa ay makahanap kayo ng tapang upang umalis sa mga kinalalagyan nyo ngayon. Lalong-lalo na sa mga babae. Huwag kayong pumayag na paulit-ulit na gamitin ng lalaki ang inyong katawan, lalong-lalo na kung hindi ka naman niya binibigyan ng label. Dahil sa huli, maniwala ka man o sa hindi, tayo pa rin ang talo. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat sa pagbibigay mo ng tsansa para basahin itong sulat ng buhay ko. Lubos na gumagalang, Lena. May kasabihan nga tayo that men uses love to get sex, while women uses sex to get love. Hindi ko alam kung totoo ito sa lahat ng tao. Pero siguro, ang mga babae kasi, hindi man lahat, karamihan kapag nakikipagtalik, ay sinisigurado nila na at least may nararamdaman sila sa taong kanilang katalik. Kabaliktaran naman pagdating sa lalaki. Sa lalaki, hindi siguro lahat, pero karamihan, basta't makaraos lang ay ayos na. Sana girls, huwag tayong umabot sa punto na ginagamit natin ang katawan natin para magkaroon ng katiting na pagmamahal na maramdaman mula sa ibang tao. Lagi nating pakaisipin na dapat minamahal natin muna ang ating mga sarili. Dapat buo muna tayo bilang isang tao bago tayo magmamahal ng iba. At tandaan, huwag makikipagtalik sa isang tao na hindi mo alam kung ano ang papel na ginagampanan mo sa buhay niya. Maraming salamat, Lena, sa pagbabahagi mo sa atin ng iyong kwento. Naway katulad mo ay marami rin ang makaligtas at makaalis sa pagpapakatanga at pagpapakamartir na kanilang pinagdadaanan ngayon. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay may sariling kwento na nais i-share dito sa ating programa, huwag po kayong mahihiya at mag-email lamang sa mamamiacdo0317@gmail.com. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe itong ating YouTube channel. Maraming salamat po sa 34,000 plus subscribers natin ngayon at naway madagdagan pa tayo.
Huwag niyong kalimutan na i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat episode at bawat storya na ating i-upload. Ako po ang inyong Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat.